Very serious po yung accusations nung, I'm sure you've heard, yung wife po ng isang general, si Brigadier General Ranulfo Sevilla was up for promotion at humarap po sa Commission on Appointments at hinarang po ito ng mismong misis niya. And she made some very serious allegations sa Armed Forces of the Philippines na kinukonsinti daw po ninyo ang kanyang asawa dito sa pinaggagawa nito, no, na pangangalun niya. There was a accusation na yung pinapayagan yung kanyang kabit, no, yung mistress niya na tumira mismo dun sa kanilang conjugal home, no, sa bahay po nila sa loob mismo ng kampo ng AFP. And we would like to hear kung ano po kung ano po ang reaksyon dito ng Armed Forces of the Philippines po. Ma'am, no, sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, as of this time po, in terms po dun sa mismong case po about Brigadier General Ranulfo Sevilla, we cannot comment at this time, ma'am, because his and his family's still undergoing a legal process po. So, hindi po tayo makapag-komento dyan dahil ipasabatas po natin kung ano po yan. But as far as the AFP is concerned, ma'am, tinitake po namin seriously ang mga ganitong aligasyon, no, at mga complaints, especially po pertaining to the protection of women and children. Yes. So, meron po tayo, ma'am, ang Gender and Development Office. And we have instituted programs to strengthen our enforcement of laws, rules, and regulations, especially, ma'am, relating to gender-based violence in our organization. Personally, ma'am, I can attest to this as a commander in the field. Talaga po, ma'am, pinapatupad natin yan, ma'am, pati sa ating mga tropa po, of both officers and our troops po. Okay. I just wanted to ask rin nga, Colonel, yung mga ganyan ba, no, hypothetically, or meron ba talagang mga instances na may mga nagreklamo laban po sa mga sundalo po natin na tinanggal ba yung mga benepisyo, sila ba ay tinanggalan ng rangko? Ano po yung mga nagiging kumbaga consequence or what happens once they're proven guilty, if ever? Ma'am, depende po sa gravity ng situation, ma'am, no? So we have, kung saan po nag-file ng case, no? Pwede po yan sa VAUSI, ma'am, no? Violence Against Women and Children. Kapag ka ganung level po, ma'am, usually we elevate it din po to proper authorities like the police force. Kapag ka po minor offenses, ma'am, doon po, meron din po tayong court-martial and meron din tayong disciplinary powers of the commanding officer. So depending on the gravity of the situation, ma'am, meron po tayong mga na-demote na dyan, meron na din po tayong mga na-discharge, ma'am. And for greater cases po, for bigger cases, by law, binibigay po natin yan sa police force po, sa PNP. So meron pong mekanismo, is there like a grievance committee, ano yung protocol para, kasi ayon po dun sa misis, kay Tessa, lumapit na daw siya sa I don't know, AFP command, no? Somewhere in the hierarchy, pinarating na po niya yung kanyang mga reklamo at hindi po daw binigyang pansin. So if there was such a complaint coming from her and wala po tayong nakikita na aksyon sa AFP, ano po kaya ang nangyari? Meron tayong grievance system, ma'am, no? So from lower level cases to higher level, no? Binibigay kasi yan, ma'am, kung sino po yung angkop na mag-handle ng case. So pagka mga juniors po, mga enlisted NCOs po, meron po tayong yung senior master sergeant, sila po yung nag-handle ng cases. Pagka po nga mas malalaki po yung pandinig na kailangan, no, umaakyat na po yan sa ating, meron po tayong may judge advocate po tayo, we have lawyers there to view the yung napapaloob dun sa kaso. Kapag nga po criminal offenses ang dating, hindi po yan deputized ng AFP, so pinapasa po natin yan, ma'am, sa PNP po. Another hypothetical question po, Colonel. Yung mga, di ba, yung mga general, mga high-ranking, may mga staff houses po sila, di ba, sa loob ng kampo. Yung mga ganun ba, hindi vinevet kung sinong sinasama po nila sa bahay? Can they just bring anybody? Or vinevet kung misis ba talaga niya yan? Kasi yun ang isa rin sa mga akusasyon, no, ng misis po ni Brigadier General Sevilla, na yung mistress daw mismo ang nakatira daw dun sa bahay nila. Sa kampo. Sa kampo. So, may ano ba yan? May vetting process? Or wala? It's a private thing na you don't really meddle into that?
We have a vetting process, ma'am, upon the application po of the quarters for us to issue para po mabigyan siya ng quarters. So, para pag nag-apply po kami, ma'am, ng military quarters, meron pong mga nakaakibat po na mga dokumento doon. So, pag married officers quarters, ma'am, MOQ, what that would we call, yun po kailangan po doon yung marriage contract, andun din po kung sino yung mga titira sa bahay. So, ililalagay din po doon, ma'am, yung pangalan po of who will be occupying the house. So, pagka po meron tayong additional po na makikitira, kahit po mga kamag-anak natin, pinsan, ganyan po, nag-a-apply rin po tayo niyan, ma'am, ng authority for them to enter camp and to live inside the quarters po. Okay. So at this point, Colonel, can you make a categorical denial or affirmation that yung mistress nga po ang kinakasama sa loob ng conjugal home within the AFP camp? At this time, ma'am, no, we have to check the veracity po of that statement. We leave it po to the proper investigating committee for this one, ma'am. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.